dating PCOO Secretary Trexie Angeles, mga kababayan. Sabi nung iba, nag-aaral daw to ng black magic. Try niya nga ako. Ito na nga, mga kababayan. Etong si dating secretary ng PCOO na si Trexie Angeles ay talaga naman panay pa rin po ang paninira. Nangingiwi na sa pagkakalat ng fake news. Biruin nyo, mga kababayan, pinagkakalat nito na ultimo isang building daw na pabrika. Wala daw nagawa ang Pangulong Bongbong Marcos simula nang siya ay bumabiyahe sa ibang bansa para doon sa mga investors daw na sinasabi nito na mahikayat ang mga investor na mag-invest dito sa Pilipinas. Kahit isang building daw ng factory ay wala. Aba, mahina naman pala itong si Trexie Angeles, mga kababayan. Ang chip mo naman, pabrika lang. Pabrika lang hinahanap mo? Okay. Eto, para mabuo natin yung konteksto. Pakita lang natin, ha. Trexie. Ng mga investors. 2 taon niya. Okay, ulit. Ano ba yung purpose ng biyahe ng Pangulo? Ang sabi niya, ako pa nagsabi kasi kalihim ako ng press dati. Kaya siya bumabiyahe abroad. Kasi naghihikayat siya ng mga investors. To, gumaganon po. Parang nahiya ka pa sarili mo, ah. Ano, nagkaganyan ka ba? Natanggal ka? Ay na, kasi puro ka fake news eh. 2 taon niya halos ginagamit yon. Ay, more than 1 year niya ginagamit yung excuse na yon. Ay, sabi niya, para may mag-invest dito sa Pilipinas. Siya daw po yung salesman, punta sa ibang bansa, tapos maghihikayat siya ng mga magtatayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, anong taon na? 2024. Yung pangako, 2022. May isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya. Walang bagong trabaho na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Yun, mga kababayan. Wala daw. Wala daw po na kahit isa na napatayo na building bunga ng administrasyong ito. Totoo nga ba, mga kababayan? Alika, Trexie Angeles, samahan mo kami dito, ha. Attorney ka pa naman, tatanga-tanga ka. Puro bunganga lang kasi ang pinapairal mo, Trexie, eh. Sa totoo lang, bakit ganito? Basta DDS talaga nagiging tanga, nagiging syungak. No, wala na talaga, mga kababayan. Ewan ko pa dito. Bakit ganito ang ugali ng mga ito? Teka lang, ha. Ayan. Ay, nako. Hold on. Okay. So, eto tingnan natin. Ito po ay balita noong February 12, 2024. Okay, February 12 pa ito, mga kababayan. Ano ang sabi dito? Di ba naghahanap si Trexie ng building daw na kahit pabrika wala daw maibigay ang administrasyon nito? Wala, di ba? Sabi niya, maliwanag 'yon. Maliwanag pa sa kanyang bunganga na wala daw. Ito sabi ng ng Philstar Global. Sabi dito, foreign pledges materialize into 14 billion investment. Materialize, mga kababayan. So, ang ibig sabihin yan, ito ay, naging trabaho na. Diba? Nag-convert na into jobs. Hindi lang ito pledges na pangako lang ng ibang bansa. Hoy, mag-i-invest kami dyan. Huwag kayong mag-alala. Ganito ang pera na ipapangako namin sa inyo. Yung pangako na yon, mga kababayan, nagmaterialize na, converted na into jobs.
Okay? So 14 billion investment. Hindi natin alam kung saan ito ginastos. 'Di ba? Hindi natin alam kung saan ito inilagay. Pero 14 billion is 14 billion, mga kababayan, as of February 12, 2024. Pero hindi ko naman sasabihin na meron ito ay perpekto. 'Di ba? Na 14 billion kasi meron din lumabas na balita na meron nga pong mga nag-back out. Yes, may nag-back out. Kasi anong dahilan? Dahil dyan sa 60-40 na hatian. Dahil nga ayaw nila na sila ay mauungusan o sabihin natin na merong tao na aangat pa sa kanila. 'Di ba? Sila yung tutuusin, kaya naman nilang i-100% pero yung mga tao na yon dahil nga sa 60-40 nagiging limited yung kanilang galaw. Pero wag na natin pagtuunan 'yan, mga kababayan. Ang pagtuunan natin, yung pagde-debunk dito kay Trexie Angeles. Sabi dito, a total of 14.2 billion worth of investment pledges during the foreign trips of President Marcos have already been actualized or materialized, have commenced implementation. The Department of Trade and Industry reported yesterday. So, nung February pa yan, ha? In a statement, the DTI said the actualized investment or investments as of January or December 2023 cover 46 projects, mga kababayan. 46 projects. Kala ko ba wala? Sabi ni Trexie, wala daw, kahit isa. Ay, ito na lang. Ipapakita ko sa inyo. 46 yan. Dahil nga hindi natin alam, hindi naman ini-emphasize kung saan talaga ginastos, di ba? Pero 46 overall projects yan as of February 12, mga kababayan. Ito ipapakita ko pa sa inyo. Tawag dito. Teka lang medyo nabitin. Hold on a sec. I-send ko lang. Ito. Sandali po, mga kababayan, at kailangan kompleto. Ito kasi, kung naaalala nyo po, di ba, wala daw ipinatayo na kahit anong building lamang o kaya ay pabrika. Napakaano naman ito ni Trexie Angeles, pabrika lang hinahanap, mga kababayan. Kasi ang hinahanap nila sa pabrika, trabaho, di ba? Trabaho sa pabrika. Wala daw na ibigay ang ating Pangulo, mga kababayan. Wala daw job opportunities. Okay. Sabi mo wala. Pero kung magmamasdan po natin, eto, merong pinatayo ang ating gobyerno na National Kidney and Transplant Institute. Di ba? Ito ay para sa mga kababayan natin. Nung panahon ba ni Duterte, merong ganito? Wala, malasakit center lang. Walang ganito. Di ba ito for lifetime? Siyempre, sa pamamagitan ng pagtatayo ng National Kidney Transplant Institute, hindi na ako magpapalawig-lawig pa dahil hindi naman talaga ako master sa ganito. Pero syempre, mga kababayan, ito ay malaking tulong sa mga kababayan natin na mga nagdadialysis. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, ano ba mga job opportunities na meron diyan? Syempre, yung mga expert natin na instead na sila ay magpunta sa ibang bansa, maghanap ng mga trabaho bilang nurse, bilang doktor, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Hindi na sila pupunta doon sa ibang bansa para maghanap ng trabaho dahil may job opportunities na dito. Hindi lang doon sa mga professional. Kahit yung mga lower level, like the janitor, syempre meron din dyan. 'Di ba? Yung mga nag-aayos ng sabihin natin, yung mga nakalimutan ko tawag doon, yung mga chambermaid, 'di ba? Meron din diyan mga nag-aayos. Dahil hospital 'yan, mga kababayan, hindi
Kumbaga hindi natin maisa-isa pero napakadaming job opportunities. Yung hinahanap ni Trexie Angeles ay para lamang doon sa mga machine operator, 'di ba? Nandun lang. Kumbaga nasa level ng mababa. Pero hindi natin minamaliit. Pero sa akin mga kababayan, same thing pa rin dahil parehas na job opportunities ang ibinibigay. Ano sinasabi mo? Na wala man lang kahit isang building, kahit isang factory na ipinatayo o ipapatayo ang ating ang administrasyon na to. Etong National Kidney, hindi pa siya tapos, mga kababayan. Pero, yung mga gumagawa pa lang ng building na to, di ba job opportunity na agad? Di ba? Ang ibinibigay nito, yung mga tambay dyan, na halimbawa mga karpintero, mga mason, mga labor, di ba trabaho din ito? Yung mga pag nagpapatayo ng building na yan, mga kababayan, trabaho yan. Hindi kagaya nung panahon ni Digong na pinapatayo yung 2 building na pangako ng China. Sino yung mga nagtatrabaho doon? Mga Chinese. Hindi naman mga Pilipino. O tapos yung pangako na napakarami na over 100 na building, 2 lang ang natupad. 'Di ba? O tama. Orlando Senior. Ano nga rod yung New Manila International Airport, Sir JP? Di ba project ni PBBM yun? Kaya nga, kasi they are being specific. Di ba? Specific na gusto raw nila makita. Yung factory, mga kababayan. Over pa sa factory ito eh. Sa totoo lang. And you didn't know, Trexie Angeles, kasi masyado na kayong na-focus sa paninira sa gobyerno, aliwaliwanag dito na 46 projects, mga kababayan, ang na-cover ng 14.2 billion. And aside from that, meron pa, ito as of July 12. Nung July 12 naman, 2023, so pabalik tayo, meron din mga kababayan na nagmaterialize na 4.8 billion. 'Di ba? Ayon po 'yan sa DTI. Galing din sa foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos. So anong sinasabi nito ni Trexie Angeles? Ang liwanag nito hindi ko kailangan na isa-isahin. Pero ayan nakabalita naman, di naman nilalagay ng inquirer.net 'yan kung 'yan ay hindi totoo. Ayan materialize, 'di ba? Sabi dito, the Department of Trade and Industry on Wednesday said that only a total of 88 million or around 4,830,000 4,830,540,000 had materialized thus far from the investment pledges made from the foreign trips of President Ferdinand Marcos Jr. Diba? Kahit na sabihin natin, malayo yan sa pledges, mga kababayan, nagmaterialize pa rin. So, ibig sabihin yan, may nangyari pa rin. Anong hinahanap mo, Trexie Angeles? Bunganga mo. Ewan ko dito sa mga ito, nagagawa pa kaya nilang Sa bagay, hindi na nata nagre-research itong mga to eh. Ang ginagawa na lang nila, manira ng manira. Para mapaniwala nila yung mga followers nila na pagkadami-dami, tapos sila ang pinaniniwalaan. Masyado kasi kayo, alam niyo sa totoo lang, yung mga followers ni Trexie, na mga DDS, kawawa kayo. Tama naman yung sinabi ni Banat Bay eh. Ano ba sabi ni Banat Bay? Paniwalaan nyo to si Banat Bay mga kababayan. Sinasabi ni Banat Bay Panood ninyo, sobrang kapapanood ninyo kay Maharlika, nasanay na kayo sa ugaling walang ebidensya. I'm warning you, makinig kayo mga vlogger. Konti na lang, medyo nagpipigil lang ako, papangalanan ko na kayo. Sige, banatan mo, Banat Bay. Banatan mo yung mga yan. Di ba? Kayo magtuhugan. Diyos ko. Di ba? Tama kayo.
yung mga national housing projects, mga kababayan, that already a job, di ba? Converted and materialized into jobs. Yung mga pledges na yan, tama naman eh. Sa totoo lang, alam nyo, malagay ko dito, inggit din to mga Duterte. Kasi, during the time of Digong, hindi niya po ito nagagawa eh. Walang mga pledges talaga dahil siya nakatutok lamang dun sa China. Sabi ng China, sige, ituon mo ang lahat sa amin. Tutulungan ka namin na makapagpatayo ng 100 plus na buildings. Natapos ang 4 na taon, 2 building lang. Tapos iniwanan na sa ere itong si Digong, di ba? Oh. Kasi nga mga kababayan, minura-mura niya yung ibang bansa. Nilait-lait niya. China lang daw. Ang kanyang pag-asa, China lang daw ang kanyang aasahan. China lang daw ang kanyang kakampi. Kaya, tinake advantage siya ng China. Oh. Sabi ni Sir Orlando Sr., agbagtit data nga babae, Sir JP. Grabe mga kababayan, hindi ko akalain talaga na magiging ganito. Ako tama ako ng sabi ko kasi dati, sa mga bago pa lang po dito, ako talaga from the beginning, na nakita namin dito si Trexie Angeles doon sa Bulacan, yung dome doon na malaki ng iglesia, na nakita namin ito. Sabi ng mga kasama ko, bakit ayaw mo lumapit kay Trexie Angeles? Sabi ko, ayoko. Hindi ko siya trip. Yun nga, mga kababayan, hanggang sa uli, ayaw ko talaga sa kanya. Kasi yung intuition ko, malakas yan. Pag ayaw ko sa tao, ayaw ko sa tao. Alam ko talaga na merong may something, mga kababayan. Yun pala, may tama sa utak. Meron palang baltik. Agbagtit, sabi ni Sir Orlando Sr. Diba? Peruin mo, isa kang abogada. Hindi ka man lang marunong tumingin sa mga balita. Hindi ka man lang marunong kahit konting oras tingnan mo man lang yung mga balita. Ano ba nagagawa ng Pangulo natin? 'Di ba? After nung ikaw matino ka pa naman kahit papaano, pero ako sabihin ko talaga never ever to naging matino sa akin. Kahit naging cabinet member ito. Oo, nagustuhan ng iba pero ako hindi. 'Di ba? Pero mas lumala nung nawala na, mga kababayan. Paano ba namang hindi ka tatanggalin sa trabaho? Sa totoo lang. Mas inuuna mo pa ang pagiging vlogger mo kaysa doon sa pagiging cabinet secretary mo. 'Di ba? At saka puro fake news pa mga pinaggagawa. Hindi man lang bine-verify yung kanyang mga sinasabi. At kasi, laki kasi ng bunganga. Sabi ni Furious Protector, desperado daw si Aimee dahil ang Pogo shares niya mahuhuli. Luz Biminda Bautista, walang nanonood dito, walang nagtitiwala dito sa taong ito. Walang nanonood? May 200? Ganun ba yon? May 200 nanonood, walang nanonood? Diyos mio naman, bulag ka ba, Ma'am Luz Biminda Bautista? Ano tingin mo dito sa 200 na to? Hindi tao. Hindi ba tao? Hindi raw tao tingin niya rito sa inyo. What the fuck? What the fuck? Sabi ni Mama Alin Arcena, hinahanap na ni Trexie ang kahapon na hindi na maibabalik. Laki ng nga bells kasi kaya sa fake news kumakapit. Oy mga kababayan Ma'am Yuki Sawaki, Ma'am Sir Furious Protector, Orlando Sr. Lahat ng mga nanonood dito, hindi daw kayo tao. Ano kayo? Mga hayop ba kayo? Multo kayo? Sabi ni Ma'am Luz Biminda, wala daw nanonood. Alam nyo kung sa 2.0 yan, walang nanonood. Kasi malas yung 2.0 na yon, di ba? Pero tong 3.0, mga kababayan, inungusan niya na yung 2.0 natin. Diba? Wala daw nanonood, may 180 lang. Grabe naman. Ghost pala kayo. Sabi ni Luz Angeles, nagbubulag-bulagan na lang sila ka GP. Kaya nga, for the money. Ikaw ba naman? Sabi nga ng ating mga balita dyan, 7 million daw every month. Galing sa China.
Kahit ako siguro mga kababayan, kung babayaran ako 7 million every month, putya, baka maging iba na rin, di ba? Hindi, sa totoo lang. Kasi 7 million is 7 million. Hindi ko naman ibibenta ang aking pagkatao dyan. Pero sa totohanan yan, marami talaga ang kayang baliktarin ng 7 million every month. Di ba? Kahit siguro puwit ni Digong, ihimurin nila. Sabi ni Corazon Doyogan, bakit kaya count one siya? Siguro, pabaliktad, mga kababayan, no? Hindi niya siguro nakikita. Doon sa 200, pabaliktad, mga kababayan. -1 daw. Sabi ni Mama Ani Kumagay, nararamdaman siguro, o din siguro ng Malacanang na ito si Trixie, di na pwedeng pagkatiwalaan kaya sinipa niya. Totoo yan. Totoo po yan. Huwag kayong naniniwala doon sa pinamalita nila. Graceful exit lang ang ginawa dito kay Trixie Angeles. Bakit? Kasi, di ba ang palabas ng Malacanang, sabi nila, ganire, etong si Trixie Angeles daw ay may sakit. Di ba? Kaya daw siya, kumbaga, magpapahinga lang daw siya, kaya hindi, kumbaga, inaprubahan yung kanyang papel. Di ba? Pero ang totoo niyan, mga kababayan, tama po kayo, wala nang nagtitiwala kay Trixie Angeles. Bakit? Bakit mo nasabi yan? Anong katibayan mo? Balikan nyo yung video niya noong siya ay tinanggal bilang PCOO secretary. Sabi niya may sakit. Yun daw ang dahilan. Pero mga kababayan, wala pang isang araw. Nandun na sa kanyang vlog. Sa isang araw, siguro 4 na vlog o 3. Yun ba ang may sakit? Di ba? Ano yun? Due to health issue? Wala. Walang katotohanan yun. Sinipa yan dahil sa kapalpakan at wala ng tiwala ang gobyerno sa kanila. Nagsimula yan, mga kababayan, sa totoo lang, mga ka-GP. Pansinin ninyo, sino ba ang amo ni Trixie Angeles? Si Vic Rodriguez. Nung natanggal si Vic Rodriguez, kasabay na itong si Trixie Angeles. Paano ko nasabi na sila ang magkakasapwat o magkakasapakat? Yung UBIP na kinabilangan ko dati na binuo nila, di ba? Na puro vloggers yan. Ang sabi ng mga leader dati, kami ay binigyan na ng grupo o binigyan na kami ng trabaho sa Malacanang pero hindi namin tinanggap. With sahod yon, sabi nila. Kasi gusto namin kayong hawakan at pasalamatan at maging warriors. Kumbaga, gusto namin kayo na kilalanin ng Malacanang dahil kayo naman talaga ang tumulong nung panahon ng eleksyon. Kayo talaga yung nagpalakas at nagpaingay ng pangalan ni PBBM kahit nasaan siya, nandun kayo. Yan ang sabi nila. Ngayon mga kababayan, nung dumating ang araw na eto na, Pastrana case, fast forward. Binanatan nila si TP naglabas ng mga tira kay Attorney Vic. 'Di ba? Tapos etong mga leader ng UBIP nagpapulong doon mismo sa BBM HQ. Pero pinili nila yung mga vlogger na pupunta doon na kaya nilang hawakan sa leeg. Di yung mga vlogger sobrang atat. Siyempre, kala nila sila yung priority. Dahil sila yung pinatawag doon. Picture-picture, video-video. Pag-uwi, mga kababayan. Sabi sa kanila, magugulat ka. Hindi ko narinig na sinabi sa kanila. Pero magugulat po kayo dahil yung mga post nila na video, post nila na picture, pinagbubura. Tapos ano sa amin, ang instruction sa amin, banatan namin si TP. Tapos ang ginawa ko, hinindian ko, hindi ko binanatan si TP. Nagalit sa akin yung namumuno doon sa UBIP. Pero alam namin kung sino ang nagpatawag ng meeting doon sa BBM HQ. Yan po sila Trixie Angeles, mga kababayan. At sila talaga ang gustong bumanat kay TP. Yan ang katotohanan. Piruin mo, nandun ka sa
isang cabinet secretary ka. Tapos meron ka palang agenda. 'Di ba? Oh. Totoo. Palabas lang ni si Raida yung sakit niya kasi napahiya po. Biruin nyo yung kanyang balita na sino ba yun? Hindi ko alam kung presidente ba siya ng US o hindi ko alam kung si Putin yung time na yon. Basta may nakausap doon sa US na sinabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos lang daw ang nakausap. Lahat daw tinanggihan. Pero si PBBM daw kinausap nung presidente na yon at nag one-on-one doon sa isang room. Pero yun pala, bago pa si PBBM mga kababayan, nakausap niya na yung ibang mga presidente. Nakalimutan ko pangalan kung si Putin ba yun o si presidente ng Amerika Hindi ko lang matandaan, ayaw ko kasing baka mamaya mali ako nang babanggitin. Pero pag nakita ko ulit yung video ko na yon. Pahiyang-pahiya doon si Trexie. Ayan, isa pa yan. Yung balita, yung sinasabi nila na sinipa daw siya ng DWIZ. Ang paliwanag nila mga kababayan ay sisipain daw siya ng DWIZ. Pag hindi raw siya sinipa, ay tatanggalin mismo ang prangkisa ng DWIZ. Yan ang sabi. Pero upon my review, upon my research, nakita ko mga kababayan, my bad. Ang paliwanag po nila ay hindi raw po i-renew yung prangkisa ng DWIZ pag hindi tinanggal itong si Trexie Angeles. Samantalang, nakita ko po, mga kababayan, karirin nyo lang ng kanilang prangkisa. Di pahiya onte, walang bawi. Di ba? Nagkakalat ng mga DDS kahit si Maui. Sabi ni Maui, kaya tinanggal yan si Attorney Trexie kasi nga pag hindi raw siya tinanggal, hindi daw marirenew ang prangkisa ng DWIZ. Pucha, pagtingin ko mga kababayan, karirin nyo lang pala ng prangkisa ng DWIZ. So ibig sabihin, mali yung kanilang pinagsasabi. Di ba? Ilang taon nang nakakaraan nung na-renew? 2017 ata o 19 yung nakita ko. Mga kababayan? Meron tayong video niyan nandun kay di ba kinontent din ni JDB yun at kinontent ko rin? Napahiyang-pahiya sila doon. Puro kasinungalingan talaga. Liberty Torino, good afternoon idol. Shoutout sa mga PBBM supporters. Thank you so much po. At Luz Biminda Bautista, ikaw siguro multo dahil hindi ka naman legit. Kapdong, Kabsat, good afternoon. At Labandera ako, Kapdong, God bless. Oy, ganda naman ang pangalan, Labandera ako. Gloria, Gloria Labander. Hindi, joke lang mga kababayan. Si President Biden, sabi ni Ma'am Charita Garmad. Okay. Verified na. Siyempre, taga California to si Ma'am Charit. Si President Biden daw. Yun yung binabalita ni Trexie Angeles na nakausap daw one-on-one in one room, diba, ni President Bongbong Marcos. No other president daw yung nakausap except PBBM. So plak siya dun mga kababayan di ba? Ayan. So, thank you so much po sa inyong lahat Hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Sana po ay nakapulutan pa rin po natin ng kahit konting aral at napasaya po kayo ngayong araw na ito. Diba? So, ngayon ay alas 5 na rin po pala ng hapon. Tayo ay magpapahinga muna ng konti. Sana makahabol pa tayo ng live mamaya. Nagbabawi tayo diba? Thank you so much mga kababayan at happy viewing sa mga magre-replay po. Maraming salamat din po sa inyo at sa mga walang awa na suportan nyo dito sa channel na to. Hayaan nyo lang yung mga na yan. Basta hindi nagmumura yan si Luz Biminda Bautista, okay lang yan mga kababayan. Multo lang naman ang nakikita niya Thank you so much po uli at magandang hapon. I love you all mga kababayan. Mag-ingat po kayo. God bless.
Ay, Ma'am Yuki Sawaki, thank you so much po sa inyong pag-share ng blessing. Ay, si Ma'am Gigi yan pala. Kala ko si Ma'am Yuki. sorry. Namali ako ng tingin. Mga kababayan, Ma'am Gigi,